My God, I hate drugs. Worker, a native of Negros Occidental. And he lives or resides on the same place, same subdivision, and it's just 2 houses adjacent away from the house of the victims. Kung makikita nyo ho, yung lot ng victim is lot 8. Yung tinitirahan niya is lot 12. So it's just 2 houses away from the victim's house. So, meron kong bang gustong aminin, Iho? Sisisi po sa ginawa ko po. Sana po, makakatawad po. Kasi po, lulong po ako sa droga. Para sa ayaw po. Nagdroga po kasi ako. Okay, you can go ahead. Thank you. Tatlo na ang posibleng sangkot doon sa pagmasaker sa 5 magkakaanak sa San Jose del Monte, Bulacan. Inamin ito ng isa sa mga sospek na nadakip at nakasuhan na. Kanina nagkaharap ang sospek at ang padre de pamilya ng mga biktima. Abot-abot ang paghingi ng tawad ng sospek sa nagawang karumal-dumal na krimen. At mula po sa Bulacan, nakatutok live si Marie Dumani. Marie. Vicky, Maikong nung una ay pinanindigan ng naaresto at umaming suspect sa Bulacan Massacre na si Carmelino Ibanez alias Miling na siya lamang ang may kagagawan sa karumal-dumal na krimen. Bigla itong nagbago at umamin at ibinunyag pa niya na may 2 pa siyang kasama sa naturang krimen nang makaharap na niya ang padre de pamilya ng kanyang pinaslang na pamilya. Pigil na pigil ang padre de pamilya si Dexter Carlos nang makaharap niya na aresto at umaming nasa likod ng pamamaslang sa kanyang buong pamilya na si Carmelino Navarro Ibanez alias Miling sa inquest proceedings sa San Jose del Monte, Bulacan Prosecutor's Office ngayong hapon. Kinasuhan ang suspect ng 5 counts ng murder at 2 counts ng rape. Sa halip na ilabas ang tinitimping galit, nagawa pa nitong magmakaawa sa salarin na aminin ang buong katotohanan sa karumal-dumal na krimen. Hindi kasi naniniwala si Carlos na tanging si Ibanez lang ang gumawa nito. Matakot ka sa konsensya, baka maya patayin ka ng konsensya mo, yari ka. Concerned citizen yung nagsabi sa akin eh. Sabi niya na 5 yung pumasok dyan sa bahay mo na gumawa ng krimen. Kaya si Ibanez napaamin. Si Ingo po, tapos si Tony. Ayun na po talaga. Pero di pala kontento rito si Carlos. Yung 2 pang kasama niyo, hindi niya binabanggit eh. Yun yung alam kong nagplanong lahat eh. At saka yun din yung may malakas na pagnanasa sa asawa ko eh. Kursunada niya talaga eh. Pwede kong request sa korte na ilalabas ka para hindi kayo magkakasama sa labas, sa loob. Ayun na po talaga. Humarap din ang isang nakuhang testigo sa piskalya. Lumalakad ako palabas nung subdivision. So nakita ko siya na tumalon dun sa gate nung bahay ng victim. Anong ginawa niya? Tumalon siya ron mula dun sa loob ng bahay. Sa palabas? Palabas. Tapos? Nakita ko may hinagis ang isang bagay. Humingi ng paumanhin si Ibanez kay Carlos. Kaya lang po akong patawarin ni Kuya at sa mga kamag-anak. Humihingi po ako ng tawad. Ikiramay din po ako. Patawarin ko siya kung banggitin niya lahat ng kasama niya na gumawa sa krimen. Sa pagtatanong ko sa kanya, sa suspect na rin mismo nanggaling na di lang siya ang gumawa nito. Sinaksak ko po. Sino sinaksak mo? Babae. Sinong babae? Doon po sa loob ng bahay. Ilan na sinaksak mo? 2. 2. Ayun 3. 5 yung namatay eh. Ayan na po yung sa ano ko. Yun lang ang sinaksak mo. 2 lang. 2 babae. Yung 3 bata. Hindi ko na po naaalala yun. Ginahasa mo ba yung 2 babae? Opo. Ginahasa mo yung Kasi- lola tsaka yung nanay. Opo. Ang PNP hindi raw titigil sa pagkakaaresto ng isang suspect. Hindi po natin tatapusin to. Atin pong itutuloy po ito. And then hihintayin po natin yung results ng crime lab
results yung sa mga examination na ginawa po doon. Malalaman din po natin to sa ibang pamamaraan kung ilan po talaga yung tao na nandun sa loob. Bukod sa pag-amin ng suspect, may material evidence ding hawak ang pulisya, gaya ng dugo, hibla ng buhok, fingerprint, semen, at pati ang salawan ng suspect na pinasusuri na sa crime lab. Ngayong hapon, kinuna na rin ang fingerprint at mugshot si Ibanez bilang bahagi ng booking procedure. Gusto ko kung kaya ko ang pagkawain. Kasi po, nagawa ko yung mga ganun bagay ko. Nakaano po ako ng inom. Tapos, drugs po ako. Ito ang naging pahayag ng 26 na taong gulang na construction worker na si Carmelito Miling Ibanez nang sumuko sa San Jose del Monte Police kanina. Inamin niyang langus siya sa alak at droga, kaya niya nagawang patayin ang 3 bata at ina at lola ng mga ito. Martes nang matagpuan na walang buhay na katawan ng may bahay na sa Estrella, nanay nitong si Oring, at 3 nitong anak na pawang menor de edad na tatad ng saksak. May kasama pa umanong 2 si Ibanez na kinilala niyang sina alias Tony at Ingo. Pero sa ngayon, iniimbestigahan pa ito ng mga otoridad. Our crime laboratory people had recovered so many evidence. After examining this recovered evidence, malalaman natin kung may mga kasama siya. As of now, we don't want to speculate. Inaalam din ng pulisya ang posibilidad na 2 ang ginamit na patalim dahil magkaiba ang sukat ng entry ng stab wound sa katawan ng mga biktima. Kung yung knife nakuha sa labas ng bahay at sinasabi nung ama na merong knife na nawawala, baka most likely nga 2 sila. Ine-examine na rin ng mga otoridad ang nakuha nilang mga hibla ng buhok at fingernail clippings, pati na ang swab samples na nakuha sa katawan ng mga biktima upang makumpirma kung tutugma ito kay Ibanez. Ayon sa PNP Region 3, wala sa kanilang drug watch list ang suspect. Sa ngayon ay sinampahan na ng reklamong 5 counts ng murder at 2 counts of rape si Ibanez sa Office of the City Prosecutor sa San Jose del Monte, Bulacan. Samantala, nakuha na ng padre de pamilya na si Dexter Carlos ang labi ng mga biktima at nakaburol na ngayon sa isang open court sa San Jose del Monte. Salamat po ko sa kapulisan sa ginawa nilang investigation. Marami akong gusto sa kanya na gusto kong malinaw. Ginawin ko lang sana kung paano nila ginawa yung training sa bahay. May itinuturing ng person of interest ang Bulacan Police sa nangyaring pagpatay sa isang mag-anak sa San Jose del Monte City noong Martes. 5 miyembro ng pamilya Carlos, kabilang ang 3 bata, ang pinagsasaksak ng hindi pa nakikilalang mga suspect sa loob mismo ng kanilang bahay. Ayon kay City Police Officer in Charge Superintendent Pitts Macariola, nakausap na nila ang ilang individual na posibleng makatutulong upang ma-identify ang mga suspect. Meron na po tayo mga 4 simula kahapon. Hindi lang po sila ang ating iimbitahan, kundi ang sabi ko po ay yung mga taong may access sa kanila at pamilya sa kanilang bahay. Hinala ng mga pulis na hindi lamang isang tao ang gumawa ng krimen. Tinitignan din ng mga ito ang posibilidad na panggagahasa sa biktimang si Estrella Carlos ang motibo sa krimen, lalo na at walang bakas na ninakawan ang mga ito. Ayon naman sa padre de pamilya na si Dexter Carlos, maaaring kakilala nila ang mga suspect. Yung nahuli rin nila natin ng gabi, yun yung 3 na yun pa sinabyon. Yung anak ko kasi, doon sila naglalaro sa bahay nila. Kaya pinatay yung anak ko kasi kilala ng anak ko kung sino yung pumasok sa bahay. Planong dalhin ni Dexter sa Cagayan ang labi ng kanyang pamilya, habang sa Mindoro naman ang kanyang biyenan. Ngunit problema niya ang kawalan ng perang pagtubos sa mga labi sa punerarya. Mahal ng trabaho, 35,000. Kaya humingi ako ng tulong. Nanawagan ako sa gobyerno natin na tulungan niyo sana ako. Samantala, naglabas na ng 100,000 pisong pabuya ang pamahalang lokal ng San Jose del Monte, Bulacan para sa ikadadakip ng mga suspect.